Inasahan ng AI na magdudulot ng tanggalan sa mga white-collar worker pero ibang nangyayari sa realidad. Sa mga boardroom ng Fortune 500 sa bansa, libu-libong AI agent ang inaalis hindi dahil palpak sila kundi dahil isa silang orasang bomba sa usaping legal. Sinasabing ginagastos ng tech giants ang lahat para manalo sa AI arms race pero mas magulo ang totoong nangyayari. Tinatanggal nila ang pananagutan mula sa kanilang mga sistema habang nagbubuhos ng bilyon-bilyon sa pagpapaunlad. At kapag umupa na ang lahat, may kailangang magbayad pa rin para dito. Ang US Interstate Highway System ay 48,000 milya ang haba natapos sa loob ng 35 taon at nagkakahalaga ng $630 bilyong sa kasalukuyang halaga. Isa ito sa pinakamahalagang pamumuhunan sa infrastruktura sa kasaysayan ng tao. Samantala, ang malalaking tech companies ay maglalaan ng $5 bilyong sa 2026 para lamang sa AI infrastructure. Ang bilang na yan ay higit pa sa nadoble sa loob lamang ng 2 taon at inaasahang patuloy pang tataas hanggang sa umabot sa mga trilyon pagsapit ng 2030. Tinataya ng Goldman Sachs na aabot na higit $1 trilyong ang gasto sa AI infrastructure hanggang 2031. Sa ganung malaking gastos, revolusyon ang inaasahan. Pero barya lang ang balik sa mga kumpanyang ito ngayon. Ang buong pandigdigang merkado ng AI services noong 2025 ay nakalikha lamang ng humigit kumulang $25 bilyong kumpara sa daan-daang bilyong ginastos para sa infrastructure. Noong Enero 2025, ibinunyag ng Chinese startup na DeepSeek na nakagawa sila ng AI model na kayang makipagsabayan gamit ang mas murang Nvidia chips sa halagang wala pang $6 na milyong na tila imposibleng mangyari. Ngunit yanig pa rin ito ang merkado at nabawasan ng halos $570 bilyong ang market cap ng Nvidia sa isang araw. Ito ang pinakamalaking isang araw na pagkalugi sa kasaysayan ng US stock market. Ang DeepSeek, sa halip na sirain ng AI, ay nagbangon lamang ng tanong na itinatanong ng bawat mamumuhunan sa kanyang sarili. Ano nga ba talaga ang binabayaran natin? Ang kumpanyang ito ay nangungutang para gastusin ang pera, hindi lang basta may ipon. Habang ang Alphabet ay pinataas ng 4 na beses ng kanilang pangmatagalang utang noong 2025 sa $200 bilyong, ang 5 pinakamalalaking kumpanya sa teknolohiya ay naglabas ng $108 bilyong na bagong bonds noong nakaraang taon lamang. Ayon sa Bank of America, AI capex ay kumakain na ng 75% ng operating cash flows matapos ang dibidendo. Tinataya ng Amazon na bababa ng 75% ang free cash flow nila dahil sa gasto sa AI build-out. Sa madaling salita, isinasangla nila ngayon para sa hinaharap na di pa sigurado. Nakakabahala ang ganitong sugal. Kung startup lang ang sumasabay sa hype, iba dapat ang usapan. Pero sila ang pinaka-sopistikadong mga naglalaan ng kapital sa mundo. Kapag gumastos sila ng ganito, ibig sabihin may alam silang di alam ng iba o nadala na sila sa bagay na di na matigil ng di umaamin ng pagkakamali. Sa kahit anong paraan, may nasira na. Para maintindihan kung ano, kailangan mong balikan ng sandali kung saan isang nagluluksa na lalaki sa Vancouver ang nagtanong ng isang simpleng tanong sa chatbot ng isang airline at binago ang kasaysayan ng batas sa negosyo magpakailanman. Nang mamatay ang lola niya, binuksan ni Jake Moffat ang laptop at pumunta sa website ng Air Canada para mag-book ng flight mula Vancouver papuntang Toronto. Nagtanong siya kung nag-aalok ang airline ng bereavement fares at kung pwede mag-apply pagkatapos bumiyahe. Sabi ng chatbot, oo. Sinabi sa kanya na magsumite ng request sa loob ng 70 araw mula pagbili at ang diskwento ay ibibigay retroaktibo. Nag-book ng ticket si Moffat, lumipad sa Toronto, umuwi at nagsumite ng request gaya ng bilin. Tinanggihan ito ng Air Canada. Ang patakaran nila ay dapat mag-request ng bereavement fare bago bumiyahe. Ang AI chatbot ay basta na lang gumawa ng patakaran na hindi naman talaga umiiral. Sinabi ito ng may buong kumpiyansa at pinapunta ang isang nagluluksa na lalaki para bumili ng full price na ticket base sa kasinungalingan. Kaya nagsampa ng kaso si Moffat. At ang sumunod na nangyari ang dahilan kung bakit bawat corporate lawyer sa Amerika ngayon ay may opinyon tungkol sa mga chatbot. Interesante ang legal na depensa ng Air Canada. Ipinaglaban nila na hindi sila mananagot sa impormasyong ibinigay ng chatbot dahil ito raw ay hiwalay na legal na entidad na responsabel sa sarili nitong mga kilos. Nag-deploy sila ng isang software para katawanin ang kanilang kumpanya at nang magdulot ng pinsala ang software na iyon, ang kanilang posisyon ay parang huwag kaming sisihin. Hindi na-impress si miyembro ng tribunal Christopher Rivers. Kahit may interactive na bahagi ang chatbot, sabi niya bahagi pa rin ito ng Air Canada website. Dapat malinaw sa Air Canada na sila ang may responsibilidad sa lahat ng impormasyon sa kanilang website kahit ito ay mula sa static na pahina o chatbot. Inutusan ng Air Canada na magbayad ng $800 at $12 Canadian dollars na maliit lang talaga. Ngunit malaki ang naging epekto ng desisyong inilabas noong Pebrero 2024.
Isang corporate panic ang nangyari na hindi na ilatala sa headlines pero mababasa sa risk sections ng SEC filings. Noong 2024 ng pampublikong kumpanya ang binanggit ang AI bilang mahalagang panganib sa kanilang taunang paghahain. Sa 2024, naging 43% na ito. Sa mga kumpanyang nasa Fortune 500, 6% ang nagilista ng AI bilang formal na risk factor at sa media at entertainment, 72% na. Ang SEC ay napapadala ng enforcement letter para humiling na mas detalyadong pagsisiwalat, sinuportahan ng mga pinansyal na remedyong nagkakahalaga ng $8.2 bilyong ngayong 2024. Dekada ang lumipas bago umabot sa ganitong lawak ng pagsisiwalat sa corporate America ang pagbabago ng klima. Nagawa ng AI ito sa 3 taon ipinakita ng desisyon sa kaso ng Air Canada na anuman ang sabihin ng AI mo sa customer, ikaw ang nagsabi. Di mo pwedeng isisi sa software ang pananagutan. Hindi sapat ituro ang makina at magkunwaring inosente. Ikaw ang mismong makina. Para sa isang teknolohiya na hindi kayang tiyakin na hindi ito mag-iimbento ng mga bagay, ang desisyong yon ay nagbigay ng ganap na katiyakan. Kapag ginamit mo ang AI sa malakihang paraan, tiyak na susunod ang pananagutan. Ang mas malaking tanong ay, may matitira pa bang sasalo sa bayarin? Noong Hulyo 2024 tinayan ng Gartner na hindi bababa sa 30% ng enterprise Gen AI projects ay ititigil pagkatapos ng proof of concept bago matapos ang 2025. Noong Abril 2026, kinailangan nilang baguhin ang orihinal nilang pagtataya. Lumabas na halos 40% ng enterprise AI projects nitong huling 2 taon ay tinigil bago mailunsad. Tinataya ngayon ng Gartner, mahigit 40% ng agentic AI projects, mga bagong AI tool na tinatayaan ng mga kumpanya ay makakansela bago matapos ang 2027. Dumarami rin ang mga nababasurang proyekto. Ayon sa S&P Global Market Intelligence, nagbigay sila ng mas detalyadong bilang tungkol dito. Sa karaniwan, 46% ng AI proof of concepts ng isang organisasyon ay tinitigil bago pa man makarating sa produksyon. Sa mga nasimulang proyekto, 48% lang ang napupunta sa produksyon at karaniwang inaabot ng 8 buwan mula prototype hanggang launch. 8 buwang trabaho ng mga ininyero, gasto sa infrastruktura at oras ng mga executive, lahat para lang sa halos 50-50 tsansa lang na may mailunsad sa huli. Ayon sa survey ng McKinsey noong huling bahagi ng 2025, 88% ng mga organisasyon sa mundo ay gumagamit ng AI sa kahit isang bahagi ng negosyo nila. Kung parang kwento ng tagumpay yan, hindi. Tanging 39% lang ang nag-ulat na may anumang nasusukat na epekto sa kanilang kita. Sa karamihan, 61% ang nag-ulat na wala silang nakitang makabuluhang epekto sa pananalapi ng kanilang negosyo. 6 sa 10 kumpanya ay gumamit ng AI, ngunit hindi nila alam kung may sukat na benepisyo. Alam na ang mga dahilan kaya't pinangalanan na ito ng Gartner. Mahinang kalidad ng datos, mahina ang risk controls, tumataas na gastos at hindi malinaw na halaga sa negosyo. Bawat proyekto ay nakakahalaga ng 5 hanggang 20 milyong dolyar para buuin at ipatupad. At kung imumultiply mo yan sa libu-libong inisyatibo ng Fortune, 500 makikita mo na 10 bilyong dolyar ang naililibing sa corporate graveyard. Mas lumalala pa ito para sa malalaking tech na kumpanya. Sa 2024 na survey ng Deloitte, 47% ng mga gumagamit ng enterprise AI ang umamin na gumawa ng kahit isang malaking desisyong pangnegosyo based sa AI-generated na imbentong nilalaman. Halos kalahati na ang naniwala sa isang AI hallucination na may epekto sa totoong buhay. Marami nang nagbago mula 2024, ngunit ang epesyenteng revolusyon ay nananatiling pangarap habang umuunlad ang agentic AI. Pero natural lang na mapaisip ka kung bakit parang hindi kasama sa kalkulasyon ng merkado ang mga kapintasang nakita mo. May isang particular na uri ng takot ng mga korporasyon na lumalabas kahit sa di inaasahang lugar gaya ng insurance contracts. Kung mismo mga eksperto sa pagpepresyo ng panganib ang nagsasabing hindi masisiguro ang isang bagay, kadalasan ay malaking babala na yon. Noong Enero 2026, naglabas ang Insurance Services Office ng mga bagong exclusion ukol sa generative AI. Kung ang generative AI ang dahilan ng pinsala, huwag asahang sakop ito ng insurance. Inalis ng bagong pulisya ang mga claim na may kinalaman sa AI-generated na teksto, larawan, audio, video at code kasama lahat ng malalaking language model. Ang mga chatbot, AI copilot at mga autonomous agent, lahat sila ay binilugan ng itim na tinta at hindi isinama sa mga pulisiya na sumasaklaw sa 82% ng mga negosyo sa US. Noong 2024 at 2025, nililimitahan ng mga insurer ang AI coverage sa mga pulisiya sa pamamagitan ng mas pinahigpit na mga termino at dagdag na exclusion.
Naglabas ang W.R. Bertley ng absolutong AI exclusion sa mga linya ng directors and officers, errors and omissions at fiduciary liability. Nakita ng AIG at sinabi nilang gagawin din nila yon. Sumunod ang Great American Insurance. Inaprubahan ng mga state regulator ang mga exclusion ng Chubb, Travelers at Berkshire Hathaway. Mahigit 80% ng mga kahilingang yon ay inaprubahan ng state regulator. Naranasan na ito noon ng industriya, 10 taon nang nakalipas, dumaan din ang cyber insurance sa ganitong siklo. May hindi tahasang coverage hanggang dumami ang claim at lumabas ang exclusion. Sa huli, nagkaroon ng standalone products na mahal ang premium para sa karamihan ng kumpanya. Mabilis inuulit ng AI liability market ang parehong siklo. Hindi kumikilos batay sa moralidad ang mga insurance company at hindi nila iniiwasan ang bagay dahil lang ayaw nila. Ibinubukod nila iyon dahil hindi lumalabas sa kwenta. Sinubukan nilang isama sa pagpepresyo ang AI liability para sa 2024 hanggang 2025 at 42% ng insurer ay hindi sinusubaybayan ang AI risk metrics. Kung hindi mo masukat ang panganib, hindi mo ito mapresyuhan at hindi mo ito isasama. Sabi ng legal na sistema, anuman gawin ng AI mo, ikaw ang may pananagutan. Ayon sa insurance industry, hindi nila sasagutin yan. Kaya ang mga kumpanyang gumagamit pa rin ng AI na ginagamit ng publiko ang may buong pananagutan, pati sa hardware na kasabay nitong nawawalan ng malaking bahagi ng halaga. Noong tag-init 2023, kung gusto mong umupa ng isang Nvidia H, 100 GPU pangunahing chip sa AI arms race, nagbabayad ka ng 7 hanggang $10 kada oras. Para bumili ng isa ng direkta sa secondary market, umaabot ka ng 40,000 hanggang $50,000 bawat card. Tinuturing ng mga startup na asset ang 100 sa balance sheets at tinatanong ng mga venture capitalist ang mga kumpanyang nasa kanilang portfolio kung ilan ang 100 nila. Ang market cap ng Nvidia ay lumampas ng $1 trillion at patuloy pang tumaas, umabot ng 5 trilyon noong Pebrero 2026. Ang 100 sa isang maikli at nakakahilong sandali ang naging pinaka-estratehikong mahalagang piraso ng hardware sa mundo. Ngayon, maaari ka nang magrenta nito sa halagang $2 kada oras. Noong Hunyo 2025, binawasan ng AWS ang presyo ng 100 ng 45% magdamag. Bumagsak din agad ang secondary market kasulod nito. Ang mga GPU na naibenta noon ng hanggang $50,000 noong kasagsagan ng AI boom ay biglang naging mas mababa pa sa kalahati ng halagang yon. Buong hisang daan server systems na dati umaabot na mahigit $350,000 ang halaga ay ngayon ay nabebenta na lang sa maliit na bahagi ng dating pinakamataas na presyo nito. Noong 2025 lang, mahigit 300 bagong GPU cloud providers ang pumasok sa merkado, nagbebenta ng kapasidad na di nabili sa inaasahang bilis. Libo-libong kumpanya ang nag-iisip kung saan ibebenta ang mga card kahit lugi. Ito ang kaibahan ng may pambayad at hindi makabayad ng sahod. Ipinapakita nito ang mas malalim na problema sa infrastructure thesis na naging katwiran para sa buong pagpapalawak. Naging sinasabi na kulang ang compute at ang kakulangang ito ang nagbibigay ng halaga. Ang may pinakamaraming control sa compute ang mananalo sa AI race. Binuwag ni DeepSeek ang argumento sa paggawa ng modelong katapat ng GPT-4 gamit ang budget na pang-catering lang ng Meta. Natuto ang telecom industry noong huling bahagi ng dekada, 90 nang gumastos ng higit $500 bilyon sa fiber optic cables dahil sa inaasahang 1,000% taon ng paglago ng internet traffic. Nang huminto ang monetization, nagsara ang mga pamilihan ng utang. Maraming milya ng fiber ang nanatiling hindi ginagamit sa loob ng maraming taon, pag-aari ng mga kumpanyang nagsara na. Totoo ang asset, pero ang business model na itinayo dito ay hindi. Kahit gaano karaming pagpapalawak ng fiber ng Google noong dekada 2010 ang makakaayos niyan. Ang bantang baksak ng 100 ay ang sobrang supply ng fiber. Ng 2025, totoo ang hardware. Dapat sana ay susunod kita, hindi ito nangyari. Ngayon, ang mga $1 trillion na kumpanya na nakikita ang kanilang hardware na bumababa ang halaga ay gumawa ng kalkuladong desisyon kung ano ang gagawin sa kanilang pera sa halip. May ginagawa ang mga korporasyon kapag naniniwala silang mas madandang investment ang sarili nilang stock kaysa sa kanilang kinabukasan. Kinukuha nila ang kanilang pera at ginagamit ito para bilhin muli ang sarili nilang shares. Binabawasan nito ang umiikot na shares, pinapataas ang earnings per share at nagtutulak sa pagtaas ng stock price. Gustong-gusto ito ng investors at board. Panalo lahat. Ito ay senyales ng pinakamagagaling sa kumpanya ay tiningnan ang lahat ng oportunidad at piniling huwag tumaya sa hinaharap kundi sa kasalukuyang kumikita.
Sa nakalipas na 5 taon, ang mga kumpanyang maingay sa AI revolution ay talagang gumagawa nito sa antas na mahirap, lubos na maunawaan. Gumastos ang Alphabet ng halos $280 bilyong sa buyback ng stocks, habang ang Meta at Microsoft ay naglaan ng 10 bilyon. Ang Apple, na halos hindi nagsalita tungkol sa AI hanggang kamakailan, ay gumastos ng $704 bilyong sa buyback ng sarili nitong stocks sa nakalipas na dekada. Mas malaki pa yan kaysa sa kabuwang market value ng 488 kumpanya sa SP 500. At pagkatapos, nagsimulang magsipagtaasan ang mga bayarin sa data center. Nawala lahat ng pera. Noong Setyembre 2024, nangako ang Microsoft sa mga shareholder ng 60 bilyong buyback program. Ipinapakita nito na ang kumpanya ay sagana, kumpiyansa at nakatuon sa pagbabalik ng pera sa mga may-ari nito. Isang taon ang lumipas, $57.3 bilyong ng pangakong yon ay nananatiling hindi pa nagagalaw. Hindi nagbago ng isip ang Microsoft, ngunit ang bawat sobrang dolyar ay ibinabaling na lang sa pagbabayad para sa server, data center at AI infrastructure. Isinulat nila ang cheque pero hindi nila kayang i-cash yun. Ganito talaga ang AI arms race sa loob. Ang kwento ay parang kumpiyansang pagtakbo sa hinaharap, pero ang totoo, nagmamadali silang pondohan ito. Naipit ang mga kumpanya sa pagitan ng inaasahan ng mamumuhunan at tumataas na gastos ng AI infrastructure. Para sa Microsoft, naging $60 bilyong itong IOU na nakabook lang at walang makakasingil. Inasahang babagsak ng halos 70% ang free cash flow ng Alphabet sa 2026 mula $73.7 bilyon pababa sa $8.2 bilyong. Noong 2025, naglabas ang Alphabet, Amazon, Oracle, Meta at Microsoft ng $121 bilyong na bagong utang sa pamamagitan ng bonds para mapanatili ang operasyon. Iyan ay 4 na beses ng karaniwang inutang ng buong tech industry sa 5 taon ng nakaraang dekada na pinopondohan ng AI revolution sa utang, hindi sa kita. Nagbabo na ang mga organizational chart na dapat sanay patunay na gumagana ito. Noong 2023, may isang tao sa corporate communications na nag-type ng generative AI sa press release at totoong na-excite sa trabaho. Mabigat at misteryoso ang parirala. Ipinapahiwatig nito na may nililika ang makina na halos nag-iisip na tila ba nag-generate. Malaking tulong ang salitang iyon sa maraming kumpanyang walang ideya sa gagawin nila sa teknolohiya. Pagsapit ng 2026, ang focus ng generative AI ay nalipat na sa agentic workflows. Pinag-uusapan na ng mga tao ang autonomous process orchestration at intelligent automation. Pareho pa rin ang teknolohiya, pero mas lumiit ng husto ang ipinapangako nitong maibibigay. Ngayon, ang agwat sa pagitan ng wika ng 2023 at ng wika ng 2026 ay nagsasabi halos ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga nangyari sa pagitan ng mga panahong yon. Ang usapan ay lumipat mula sa posibilidad tungo sa ebidensya, mula sa tanong na ano ang maaaring gawin patungo sa ano ang naibigay nito. Ang mga kumpanyang nakaligtas sa libingan ng mga AI project rollout ay nagawa ito sa pamamagitan ng paggawa ng kanilang mga AI project na mas maliit, mas makitid at mas mahirap kasuhan, hindi sa pamamagitan ng pagbuhos ng lahat ng kanilang pera sa mga chatbot na kayang sumagot ng kahit anong tanong o AI na mahusay magsulat ng estratehiya ng kumpanya. Maraming routing software ang napapasa ng customer service tickets sa tamang departamente at AI na nag-scan ng kontrata para sa mga hindi karaniwang probisyon, mga gawain na nakakainip, tiyak at nasusukat. Mga pagkakamali na nakikita pa ng tao bago pa maging magastos ang mga ito at nakikita ito sa mga titulo ng trabaho. Noong 2025, 26% ng mga organisasyon ay may Chief AI Officer o CAIO. Pagsapit ng 2026, tumaas ang bilang na yon sa 76% na tumripel sa loob lamang ng isang taon ayon sa pag-aaral ng IBM sa 2,000 CEO mula sa 33 bansa. Basahin ang maliliit na detalye kung para saan talaga kinukuha ang mga CAIO at makikita mong nagbago na ang tungkulin nila. Dati, AI evangelist ang napopromote ng teknolohiya. Ngayon, executives na ang namamahala sa risk management, pagsunod sa regulasyon at pamamahala. Ang EU AI Act ay ipatutupad sa Agosto 2026 na nag-uutos sa mga kumpanya na tukuyin kung sino ang mananagot kapag may pinsalang dulot ang kanilang AI. Mas madalas ang CAIO ang nilalagay ang pangalan sa form na yon. Siguradong hindi ito ang job description na naisip nila nung gawin ang titulong yon, pero nandito na tayo. Samantala, tahimik ding nagbago ang usapan sa mga earnings call. Nawala ang AI-powered at ngayon ay uso na ang outcome-focused workflows.
na kung babasahin mo ng dahan-dahan, isa itong napakamahal na paraan ng pagsasabi na ang AI ay gumagawa ng isang particular na gawain at maaari mong sukatin kung naging epektibo ito o hindi. Ang pangarap na nagbunsod sa 700 at 25 bilyong dolyar na pagpapalawak ay noon pa man ay mas malapit sa science fiction. AI na kayang pamahalaan ang departamente, gumawa ng estratehiya o palitan ang team. Ang mga CAIO na may compliance checklist at obligasyon sa EU AI Act ay gumagawa na ngayon ng mga trabahong hindi inaasahan ng mga sumulat ng orihinal na press release. Ang revolusyon ay nauwi sa gitnang pamunuan at ang dahilan kung bakit ito nauwi ron ay siyang matagal ng pilit binibigyang katwiran ng industriya mula pa nung una. Noong 2023, sina Ati Stephen Schwartz at Peter Ludica ay naghahay ng brief sa Southern District ng New York sa panahong ang ChatGPT ay bago pa lang para sa marami. Ang salaysay ay tumukoy sa mga kasong pangalang at resulta na tunog totoo bilang precedent gaya ng Vargas v. China Southern Airlines, Martinez v. Delta Airlines, at Shabun v. Egyptair. At pagkatapos, hinanap ni Hukom P. Kevin Castell ang mga ito at wala ni isa sa kanila ang umiiral. Inimbento lahat ni ChatGPT. Buong kumpiyansa pa. Pinatawan ng parusa at pinahiya sa publiko sina Schwartz at Laduca at ang kanilang pangalan ay tuluyang naidikit sa isa sa mga pinakanakababalang legal na paghahain sa Hudikatura ng Amerika, ang Mata v. Avianca noong 2023. Lalong hindi gumanda ang sitwasyon pagkatapos nito. Noong Agosto 2025, pinarusahan ni US District Judge Alison Bacus ang abogado dahil sa brief na may 12 imbento o hindi suportadong citation mula sa 11. Inutusan ng korte sa California ang dalawang law firm na magbayad ng mahigit $31,000 dahil sa pagsumite ng pananaliksik na inilarawan ng hukom bilang peke at gawa ng AI. Noong Pebrero 2025, tatlong abogado mula sa Morgan & Morgan ay pinarusahan sa parehong dahilan. May higit 1,600 dokumentadong kaso ng AI-generated hallucination at 79% ng mga abogado ang nagsasabing gumagamit sila ng AI tools sa loob ng kanilang practice. Bakit patuloy ito? Bakit hindi pa naayos? Kasi hindi talaga ito kayang ayusin. Ang mga malalaking language model ay talagang mahina pagdating sa paghahanap ng impormasyon. Hindi sila sanay kumuha ng mga totoong detalye mula sa mga particular na database at ibigay ito sa iyo ng buo. Sa halip, buong mekanismo nila ay paghula lang ng susunod na pinakamalamang na salita batay sa natutunang pattern mula training data. Yun lang. Kapag tumigil ng maging totoo ang output, walang anumang internal na alarma na biglang tutunog. Madalang na lang ang lokal mong LLM na umamin na hindi ito sigurado sa impormasyon o kung paano ito napunta roon sa lokal na paraan. Ang modelo ay nag-generate ng anumang kasunod na pinakamuhang kapani-paniwala. Minsan tama ito, minsan naman ay Vargas v. China Southern Airlines, isang kasong di naman totoo, detalyado at kapani-paniwala pang inilalarawan sa federal na hukom. Noong 2025, pinatunayan ito ng OpenAI researchers. Ang kanilang naging konklusyon ay ang mga halusinasyon ng LLM ay napakalaking bahagi ng paraan kung paano bumubuo ng teksto ang mga sistemang ito kaya't naging mathematical na hindi na maiwasan. Ang parehong mekanismong prediktibo ang dahilan kaya sila nagagamit at nagsisinungaling. Hindi mo makukuha ang isa ng wala ang isa pa. Hindi maganda ang mga numero. Sa isang benchmark noong 2026 sa 37 modelo, lumabas na nasa 15% hanggang 52% ang antas ng hallucination. Iyan na ang pinakamagagandang modelong mabibili. Kahit ang pinakamaaasahan, nagkakamali pa rin ng isa sa bawat 7. Ayon sa Stanford, 58% hanggang 88% ang rate sa legal na tanong. Sa mga bud ng medical na kaso, 64% ang naghahalusinate kung walang pag-iingat. Ang karaniwang average ng industriya sa mga nangungunang modelo ay nasa paligid ng 22%. Ibig sabihin, ang AI na inilagay ng inyong kumpanya para makipag-usap sa mga customer ay kumpiyansang mali sa isa sa bawat 5 interaksyon. Mas madalas mag-hallucinate ang ilang bagong reasoning models kaysa luma. Hindi rin papalapit sa zero ang teknolohiya. Hindi ito kasing lala ng dati, pero malayo pa rin sa tama. Ang empleyadong ganito, kadalas magkamali ng impormasyon, ay malamang hindi tatagal kahit sa unang linggo sa trabaho. Dahil inilunsad ang mga sistemang ito sa milyon-milyon sabay-sabay, malinaw na tanong, kung ito ang teknolohiya, sino ang tunay na kumikita rito? Habang kinansela ng Fortune 500 ang mga chatbot, nagpost ang Jane Street ng $39.6 na bilyong net trading revenue noong 2025, mas mataas pa kaysa sa Goldman Sachs. Mas malaki pa ito kumpara sa buong trading ng JP Morgan
at nilikha ng halos 3,000 tao sa 4 na opisina gamit ang AI systems. Noong ikalawang quarter ng 2025 kumita ang Jane Street ng $10.1 bilyong. Record ito para sa anumang trading firm sa kasaysayan. Bilang paghahambing, ang Citadel Securities ay nagtala ng $12.2 bilyong para sa buong taon, isang 25% pagtaas kumpara noong 2024. Ang Hudson River Trading ay kumita ng $12.3 bilyong. Pinagsama, ang mga kumpanyang ito ang humahawak ng mahigit kalahati ng kita sa market making sa pandigdigang quantitative trading. Sila, sa kahit anong sukatan, ang pinakakumikitang operasyon ng AI sa buong mundo. Ang dahilan kung bakit hindi mo masyadong naririnig ang tungkol sa kanila sa usapan tungkol sa AI ay simple lang. Hindi gumagawa ng mga email o sumasagot ng mga customer service ticket ang kanilang mga sistema. Nagpapatupad sila ng mga trade sa loob ng microseconds sa mahigit $2 trilyong na buwanang equity volume. Sa mundong iyon, malinis ang datos at mabilis ang feedback, kaya ang hallucination ay agad nabubunyag bilang magastos na pagkakamali. Magkapareho ang compute, iba lang ang feedback loop. Kapag nagkamali ang AI ng Jane Street, agad itong nalalaman ng merkado at nawawalan sila ng pera. Walang 90 araw na palugit habang may reklamo ang customer. Walang anumang pasya ng tribunal kung nakalilin lang nga ba ang resulta sa umpisa. Ang pagkakamali ay nagdudulot ng pagkalugi o pagkasira, kaya agad ang retraining. Patuloy gumagaling ang sistema dahil wala itong ibang pagpipilian. Ang mga panalo sa AI revolution na yon ay yung kumpanyang nakahanap ng mga problemang mabilis na huhuli ang maling sagot, may tunay na gastos at napipilit ang agarang pagwawasto. Ang mga modelong AI na ito ay may mahigpit na tagahatol na wala sa enterprise chatbots. Ang mga kumpanyang wala nito ay may walang laman na data center at hindi nababayaran ang kuryente. At sisingilin na ang bayarin sa 2026. Ang CoreWeave ay tinuturing ng ilan bilang pinakamahalagang AI infrastructure company sa Amerika, habang para sa iba, isa itong malaking babala. Lumago ito mula $16 na milyong na kita noong 2022 hanggang $1.7 bilyong na kita noong 2024. Nagmamay-ari at nagpapatakbo ito ng mga GPU cluster na nagpapalakas sa malaking bahagi ng AI build-out. Mayroon din itong $0.5 bilyong na kabuang utang, $7.5 bilyong sa mga bayad sa interes na dapat bayaran bago matapos ang 2026 at 62% ng kita nito ay nagmumula sa iisang customer, ang Microsoft. Ang parehong Microsoft ang nagsabi sa shareholders na bumabagsak ang free cash flow at hindi pa nagagalaw ang 60 bilyong buyback program dahil hindi nila ito kayang isagawa. Walang duda na napakamahal na sugal yan sa iisang ugnayang pangnegosyo lang. Ang pagtatayo ng AI data center ay nagiging pamilyar sa mga financial historian, gaya ng telecom boom na nagtapos sa dark fiber noong 2001 na nagdulot ng pagkawala ng $2 trilyong na halaga sa merkado sa loob ng 2 taon. Totoo ang infrastruktura pero hindi dumating ang kita. Muling nagbago ang sitwasyon. Sabi ni Michael Burry, ang mamumuhunang nagpredikta ng 2008 crash, dinedepreciate ng mga hyperscaler ang Nvidia chips sa loob ng 5 hanggang 6 na taon. Ibig sabihin, kadalasan 2 o 3 taon lang talaga ang gamit nila. Tinataya niyang aabot sa $176 na bilyong ang kulang na depreciation sa industriya pagsapit ng 2028. Samantala, mabilis na humahabol ang mga AI lab sa China sa performance ng American Frontier model sa loob ng ilang linggo sa maliit na bahagi lang ng gastos. Ang bagong open weight model ng China ay kasabayan ng GPT-5 sa engineering benchmark at 6 na beses mas mura bawat token. Mas mabilis bumaba ang presyo ng katalinuhan kaysa sa pagkaluma ng infrastrukturang itinayo para ibenta ito. Halos kalahati ng mga data center sa US na planong itayo sa 2026 ay naantala o nakansela na. Ngayon, naglabas ang Nvidia ng desktop computer na DGX Spark na nagkakahalaga ng $4,700. Inilalagay ito sa tabi ng iyong monitor at pinapatakbo nito ang mga modelong 2 taon lang ang nakalipas ay nangangailangan ng isang buong server room. Kung pwede nang ilagay sa mesa ang ganyang lakas ng pagproseso, hindi naman kailangan bumaba ang demand sa bilyong dollar na data center. Kailangan lang bumagal ang paglago kumpara sa ipinangako sa namumuhunan. Ang agwat sa inaasahan at realidad ang ginawang isang napakamahal na pagkakamali, ang $5 bilyong na infrastruktura na ngayon ay kitang-kita ng lahat. Mukhang hindi natutupad ng AI revolution ang hype. Sa katunayan, baka mas malala pa. Panuuri ng $115 bilyong na burn rate. Kakaputok lang ng AI bubble. Para makita kung bakit nagbababala na ang mga senyales para sa malalaking tech na kumpanya, i-click ang video na ito.